Yun. Okay. So, yan mga kapatid, may nakikita na po ba kayo sa ating PowerPoint? Yes po, Doc. Yan. Clear po ba mga kapatid? Opo. Okay. Management. Opo. Yan po yung ating subject, church management. Okay. So, yun. Muli, isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Salamat sa Panginoon. Siguro ay yung iba nating mga kaklase ay umabol na lang. Ganda gabi po sa ating lahat. Saan man po kayo naroroon ngayon. Kayo man po ay narito sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Ano po? Kayo po ay malugod naming pinapasalamatan ng MBS sa inyo pong enroll ng subject na ito at ito po ay napakahalaga. Ano po? Okay? So, noong nakaraan, natalakay po natin yung excuse me, natalakay po natin yung mission saka po yung authority, no? Pero yung hindi po nakapasok noon ay meron na po yung ginawa si Doc na playlist para po mapanood nung hindi naka-attend po. Meron naman po itong record. So ngayon naman po ay nado na tayo sa letter N o module 3 yung nature ecclesiology. Yan. At ito po ay ating tatalakayin ngayon gabi at maaring familiar na sa inyo itong ecclesiology. Tama po ba ako mga pastor, mga kapatid? Yan, siguro ito po ay naririnig nyo na o nadaanan nyo na. At ngayon ay atin po siyang tatalakayin ano ba itong nature ecclesiology. Ano po, napakahalaga po nito. Bago tayo humawak ng isang church o simbahan, dapat po ay naunawaan natin ang nature ng ecclesiology. Kasi ito po ay ah, isang bagay na pag-aaral, no po? Lalong-lalo na sa mga pastor. No po? Ito po ay specifically address sa mga pastor na ginagamit po ng ating Panginoon, mga lingkod ng Diyos, pastor and pastora. So ano po ba itong nature ecclesiology? Ibig sabihin ng ecclesiology, ito po ay pag-aaral tungkol sa iglesia o simbahan. Ano yung kanyang kalikasan, ano yung layunin, ano yung istruktura at misyon nito na naaayon sa salita ng Panginoon. At ang salitang ecclesiology ay galing po yan sa dalawang salitang Griego. Una yung ecclesia, pangalawa po ay yung logos. No po. At ito po ang pag sinabing ecclesia, yan po ay nangangahulugang tinawag, palabas. No? Ibig sabihin, ito'y kapulungan ng mga mananampalataya. Amen? At yun namang logos, yan po ay nangangahulugan ng pag-aaral ng doktrina na nadodoon po sa patungkol sa iglesia. Kaya ang ecclesiology ay doktrina o pag-aaral tungkol sa iglesia. Ano po? Ito yung kalikasan ng iglesia. So ano ba ang saklaw ng ecclesiology? Una, ano ang iglesia? Pangalawa, sino ang ulo ng iglesia? Ano ang misyon ng iglesia o church? Ano ang kalikasan ng iglesia o ng church? O, ito ba sa una, anong iglesia? What is the church? Ito ba ay gusali o mga tao? O ito ba ay iglesia na tinubos ng dugo ni Kristo? Sino ang ulo ng iglesia? Siyempre si Kristo ang ulo ng katawan ng church. At ang misyon ng church ay gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, to make a disciple, sabi ng Matthew
28 verses 19 hanggang 20. Sa madaling salita po mga kapatid, ang ecclesiology ay may pag-unawa kung ano ang tunay na iglesia at paano ito dapat mamuhay, paano ito dapat mamuno at paano ito dapat sumunod kay Kristo. Amen? So napakaganda. So yung topic natin ngayon, ang una nating tatalakayin ay yung nature biblical. Medyo mahaba po itong tatlong ito. So hindi natin makukuha itong nature spiritual. Dito muna po tayo sa nature biblical po. Kaya ano pa ba yung excuse me, ano ba yung nature biblical na sinasabi? Ano ba ang kahulugan nito? No? Ang biblical nature ng iglesia ay nangangahulugang pagkakakilanlan o paniniwala at gawain ng simbahan ay nakabase sa kasulatan, hindi sa kultura o tradisyon o personal na opinion. Yan po yung nature biblical po. Ang ibig sabihin ng iglesia dapat ay scripture defined, hindi culture shape. O, dapat scripture defined siya. Nagbuhat siya sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen? Ang doktrina at disiplina ay dapat nakaangkla sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon. At ang authority ay galing sa salita po ng Diyos. Kaya itong nature biblical ay napakahalaga, no, sa bawat isa sa atin. So, dito po sa uh, ating pinag-aaralan, hindi ito dapat nakabase sa kultura kasi ang biblical nature ng iglesia ay nangangahulugang ang simbahan ay itinatalaga o pinamamahalaan ayon sa salita po ng Diyos. At tayo, hindi ito dapat nakabase sa kultura, tradisyon ng tao, personalidad ng leader o kasi uso sa panahon, kundi defined by the Word of God. So, may mga mahalagang katotohanan po dito na the church is scripture defined at the church is apostolic in foundation and the church is Christ centered in authority. So, yun po yung nature biblical. So, sabi po dito, why nature? Kasi tinatanong po dito, bakit kailangang maintindihan natin yung kalikasan ng church? Sabi nga po, kapag hindi mo alam ang kalikasan o uri ng simbahan, ay hindi ka makakapaglingkod ng mas maayos. Kasi hindi mo tukoy yung definition, what is church all about or what is the nature of biblical ecclesiology. So, kung inyong makikita, dyan po sa ating screen, ang ibig sabihin ng nature na yan ay tumutukoy sa likas na pagkakakilanlan ng church o pinagmulan. At ang layunin ng isang bagay na ito in theology ay hindi lang sa panlabas na anyo, ito po ay ang pinaka-core identity, ito po yung itinalaga ng Diyos. Kaya makikita natin na mahalaga na ma-define. Dahil sabi po dito sa ating screen, leadership without ecclesiology produce imbalance. Yan po yung sinasabi. Sabi dyan ay produce imbalance. Yan po yung biblical perspective. Ecclesiology is the theological study of the church, its identity, its origin, purpose, and destiny. So, ito po ay pag-aaral patungkol sa simbahan, yung kanyang pinagmulan, yung kanyang tunay na pagkakakilanlan.
when leaders attempt to manage the church without first defining what the church is, they risk building system around assumption rather than revelation. So kailangang naunawaan noong leader kung ano po yung kanyang minamanage na ecclesiology o church. So, kung ating mapapansin, structured, build without understanding the nature of the institution it serves will eventually collapse. In the same way, church management detached from biblical identity becomes unstable and consistent and sometimes dangerous. Totoo naman po yan. Pag wala kang full knowledge about ecclesiology o about the church, medyo hindi magkakaroon tayo ng maayos na pangunguna. At minsan, ito po ay delikado kasi hindi niya naintindihan yung kanyang pinasok no po, yung kanyang pinangunahan na iglesia. Sabi po dito, if the church is misdefined, yan, authority becomes control. Pag hindi niya talaga na-define, sabi diyan, ang mangyayari dito, controlling. At sabi nga, when authority is detached from Christ's headship, leadership shift from stewardship to dominance. Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo bilang isang mga ginagamit ng ating Panginoon po, ay malinaw sa atin bakit mahalaga ang kalikasan ng pagkakakilanlan ng Iglesia ng Diyos. Kasi kung mali ang pagkakadefine natin sa church, mali ang magiging pamamahala natin dito. Kaya kapag nahiwalay ang church sa headship ni Kristo, nagkakaroon ng distortion. Sabi diyan, mission becomes marketing. So when mission is detached from theology, it becomes branding strategy. So wala na, hindi na siya naka-align doon sa pamantayan ng ating Panginoon. At kapag sinabing authority becomes control, kapag ang authority ay nahiwalay kay Kristo, ang leadership ay hindi na stewardship kundi domination. Kaya ang leader hindi na tagapangalaga kundi nagiging controller. Amen? Marami pong ganyang church. Takot ang membro not because they are fearing to God, just because doon sa kanilang leader na nakokontrol. Marami pong ganyang iglesia ngayon. No? Ang obedience hindi na voluntary faith response, kundi forced compliance na. Wala na yung tinatawag po nating talagang obedience galing sa kanilang puso, kundi napopersa na. So, ang bagay po na ito ay kailangang ang authority na biblical ay servant leadership. Kapag misdefine ang church, authority becomes control, power-centered, not Christ-centered. Amen. Ang nangyayari na po ay yung power center niya ay hindi na si Kristo. Maraming simbahan, mga kapatid, sa aminin man natin at hindi, marami pong nangyayaring ganito. Not just because they are fearing in God, it's just because nakokontrol sila noong leader. At yan po yung katotohanan. At yung sinasabing mission becomes marketing, kapag ang mission ay nahiwalay doon sa biblical theology about church management, nagiging branding strategy na lang ito.
focus siya sa image kaysa transformation. Na-get po ninyo yung mga kapatid. Nakapokus siya doon sa image ng church. Kailangan maganda ang simbahan ko. Ha? And the term is ko, akin. Pero mamaya, madidefine natin yan. Na the church, ang simbahan ay hindi natin pag-aari. Sangayon po kayo. Hindi natin pag-aari ang church. But many servant of God, lagi na lamang ang style ay parang siya yung bossing. Di ba? Para siya yung, para bagang, ay, ako nagtatag nito. This is mine. At walang pwedeng gumiba. Ganyan, no? So, nakapokus yun doon sa image kaysa doon sa transformation ng tunay na mga anak ng Diyos. Eventually, napakahalagang makita natin yung bagay na dapat transformation, not the image of the church. Yung pagbabago talaga ng mga taong nasa loob ng denomination na yan. Talagang dapat na bago. Mas mahalaga ang popularity kaysa purity. Yan, ito yung nangyayari. Kapag sinabing marketing, gospel become attraction tool instead of salvation truth. Pangatlo, ang tunay na misyon ay paggawa ng disciples, hindi pag-build ng brand ng church. Amen. Ulitin ko po. Sabi ng Matthew 28:19 to 20, ang tunay na misyon ay paggawa ng mga disciples. Hindi pag-build ng brand ng isang denomination. So kapag mali ang pagkaunawa sa nature ng church, mission becomes marketing. At yung governance becomes corporate imitation. When governance is detached from scripture, it imitate secular corporate model. Ano pong sinasabi dito? Anong ibig sabihin nito? Kapag governance, sabi doon, ay detached sa scripture, ang simbahan ay ginagaya ang secular corporate models. Ang leadership style becomes CEO type dominance. Alam niyo po yung salitang CEO, yung Chief Executive Officer. Siya yung boss. Amen? Kailangan siya yung masunod. Siya yung authority. Siya yung nagmamanipulate. Pero hindi ganun dapat ang church. Yung success measured by efficiency, not faithfulness. Kasi nga siya ay governance corporate imitation. Yung decision, based on prophet thinking instead of prayerful discernment. Kaya ang church ay may structure. Pero, hindi ito negosyo. Amen. Hindi negosyo ang church. Kaya kapag misdefine ang church, governance become corporate imitation. Yung pang-apat, growth becomes numerical obsession. When growth is detached from discipleship, it becomes a competition of numbers rather than a pursuit of maturity. Anong ibig sabihin? Kailangan, sabi ng Ephesians 4:13, kailangan hanggang sa marating natin yung pagkahinog, ibig sabihin, yung pagka-matured ng believers ni Christ, meaning, kapag ang growth o ang paglago ay nahiwalay sa discipleship, o kapag nahiwalay sa discipleship, ang sukatan ay attendance, hindi maturity. Ano na kami, malago na kami kasi pumapalo na kami ng 500. Pero tanongin natin, matured kaya yung mga believers? So, growth becomes numerical obsession, sabi. Competition sa ibang church imbes na cooperation. Alam niyo po yung competition kaysa
in cooperation. Magkaiba yon. Yung competition, yun ay tawag dito, siya po ay kailangang makasabay. No, kailangan siya ay mas mataas. Yan. Kasi competition ang nangyayari. Imbis na cooperation, makipagkaisa sa bawat kapatid niya sa iglesia. Meaning, hindi natin kalaban ang ibang church. Hindi dapat tayo nakikipag-compete sa ibang church, sa ibang denomination. Ang imbis na gawin dapat ng leader ay makipag-cooperate. Kasi maaaring meron silang strategy na wala sa atin at meron namang strategy na sa atin na wala sa kanila. So mahalaga yung kooperasyon ng simbahan sa kapwa niya simbahan. Amen po. Kaya paalaala, hindi po natin kaaway yung kabilang church. Kaya no, minsan nangyayari ngayon no? Na para bagang denominasyon na niya, kaharian na niya, kingdom niya. Hindi, mali po tayo doon. Tayo lamang ay servant. O, tayo lamang po ay binigyan ng authority, mapalad sa libu-libong tinawag ng Diyos. You are the one. Isa ka sa pinagtiwalaan ng Panginoon para hawakan yung iglesia. Kaya dapat ito po ay naiintindihan ng mga mananampalataya. Kaya kapag ang iglesia o ang church ay hindi defined by its biblical nature, yung authority shift from Christ-centered steward to human control. Yan ang nangyayari pag hindi talaga na-define in biblical nature. Yung mission na shift from disciple making to marketing strategy. Kailangan marami kayong ma-convert. Itong strategy, dapat meron kang marketing. Governance shift from scripture guided order to corporate imitation. So, ang problema sa leadership imbalance ay hindi style issue. Ito ay identity issue. Kapag tama ang pagkaunawa sa nature ng church, magiging tama ang authority, magiging tama ang mission, magiging tama ang governance, at magiging tama ang growth. Kapag ang pagkakaunawa natin sa nature ng church ay tama. Amen. Ang tanong, sabi dito, how should the church function? Pero ang tanong po dapat dito, unang tanong ay hindi paano dapat mag-function ang church. The first question dapat ay ito, ano ba talaga? What is the church? Bakit? Dahil function must always follow identity. So, yung nature biblical answer, that foundational question, it anchors the church self-understanding in divine revelation rather than cultural definition. Yan, tingnan natin Dapat ay merong understanding in divine revelation rather than cultural definition. Ano po yung napansin natin? Yung word na divine revelation. May divine revelation ang Diyos. At dito, kung hindi malinaw ang identity o pagkakakinala ng church, magiging mali ang function. Kung hindi malinaw ang nature, magiging unstable ang structure. Kasi hindi niya naunawaan yung ibig o kahulugan ng church. Yung kalikasan ng isang iglesia. So, ang biblical nature, sinasagot niya yung foundational question na ito na merong divine revelation dapat. Hindi kultura
yung culture, yung culture na nangyayari ngayon sa mga simbahan, hindi dapat o hindi kultura dapat ang magdi-define sa church. At hindi rin trend ang magbibigay ng identity nito. Hindi leadership preferences ang magtatakda ng essence na ito. Ang ibig sabihin, ang pagkakaunawa natin sa church ay dapat galing sa sinasabi ng Diyos, hindi sa nakita natin sa paligid. Amen. Ang pagkaunawa natin sa church ay dapat galing sa sinabi ng Diyos, hindi sa nakita natin sa paligid. Meron pong sinabi ang Matthew 16:18, I will build my church. Sino nagsabi po nito? Sige po, mag-unmute po kayo. Sino po nagsabi niyan, mga kapatid? Hello? Sino po yung Jesus. nagsabi sa Matthew 16:18 na I will build my church? Si Pedro po ba o si Paul? Si Christ. Jesus. Amen. Jesus Christ. Buti na lang, si Christ ang nasabi natin, hindi si Midel. Jesus na po. Amen? At ang sabi diyan, and the gates of hell shall not prevail against it. Alam niyo mga kapatid, napakalaki ng saklaw ng Matthew 16:18 sa ating leadership. Marami po ang minsan ay bumabagsak na leader dahil dito sa salitang I will build my church. Pansinin nyo, yung terminology ngayon, ito yung aming simbahan. Ito ang aking church. Nakakakilabot. Hindi natin yung church. Sabi natin, sino nag-build ng church? Si Christ. Tayo ay nariyan lamang just because binigyan tayo ng authority ng Diyos. Na pangalagaan yung itinayo niyang iglesia. Sino yung mga iglesia niyan? Yan yung kalipunan ng mga mananampalataya. Amen? Yung mga tao na tinawag ng ating Panginoon. So the church, theologically meaning, the church is a divine construction. Bakit kaya? Kasi si Kristo ang nagsabi, I will build. Hindi niya sinabing, Pastor Midel, you will build my church. Pag nakasulat to dyan sa Pastor Midel sa inyong Matthew 16:18 na Bible nyo, ay nadyan ang pangalan nyo, ako ay sasama na sa'yo. Pero ano nakasulat dyan? Sino nagsabi? Si Lord. Ang iglesia ay hindi human invention. Hindi ito produkto ng organizational genius. Hindi ito resulta ng marketing strategy. Ito ay gawa ng Diyos. No other than our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, ito ang simbahan ko. Kasi yan lagi yung term na narinig natin. Kapag naunawaan natin ito, mga kapatid, even myself, mawawala ang pride sa leadership. Why? Because Jesus Christ is the builder of the church. Mawawala yung mga pride sa leadership. Bakit? Kasi nakita natin na yung church na meron tayong pinangangasiwaan ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. At mawawala ang performance pressure. Lalabas ang humility and dependence kay Kristo. Kapag naunawa natin. Because the church belong to Christ. Sinabi niya, my church. Sabi niya kanina, I will build. At yung huli, sabi niya, my church. Hindi my ministry. Hindi my organization. Hindi my brand. Ang church ay pag-aari ni Kristo. Ikaw,
ako, tayong lahat ay pag-aari ni Lord. Sangayon po kayo. Even, mga leader tayo ay pag-aari ng Diyos. Mamaya makikita natin bakit tayo pag-aari. Kapag ang nature nito ay misdefined, kapag na-misdefine natin yung nature ng church, nagiging personality-centered. Siya na yung sikat, siya na yung naililip up. Siya na yung parang sinasamba na. Nagiging leader-owned, nagiging platform-driven. Pero kapag tama ang understanding, leadership becomes stewardship, not ownership. Amen. Kapag tama ang ating understanding about the nature and biblical ecclesiology, leadership becomes stewardship, not ownership. Hindi pag-aari. So, merong sinabi ko sunod, and the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, may spiritual opposition, pero may divine preservation. Ano yung divine preservation? Shall not prevail against it. Why? Kung uunahin natin ang antibay ng church ay hindi dahil sa strategy. Antibay ng church ay hindi dahil sa strategy, kundi dahil sa builder. Sino yon? Si Lord. Siya lang, ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang merong power para i-sustain ang church. Dahil siya ang nagtayo nito. At hindi aayaan ng Diyos na mawala ang mga kaluluwang ito. Amen? Bakit? Mamaya makikita po natin. Kung uunahin natin ang function bago yung identity, ay magiging pragmatic ang desisyon o magiging reactive ang leadership o magiging imitation ang governance. Pero kung uunahin natin yung nature biblical, authority stay under Christ. Mission stay rooted in theology. Governance stay guided by Scripture. And growth stay focused on maturity. So ngayon, makikita natin na ano ang iglesia ayon sa Diyos, ito ay itinayo ni Kristo, pag-aari ni Kristo, at iingatan ni Kristo. Amen. Aliwanag po. Okay. Kaya, merong 5. Yan. Na sinasabi dyan. Kita niyo po sa inyong screen. The church is Christ-initiated. The church is Christ-constructed. The church is Christ-owned. The church is Christ-protected. And the church is Christ-sustained. Yan. So, therefore, sabi dito, leaders do not build something new. They steward something divine. If Christ built the church, then Christ defined the church. And if Christ defined the church, then leader must submit their system, structures, and strategy to that definition. So, yun po yung kahalagahan na unawaan natin yung nature biblical ng ecclesiology. So, makikita natin mga kapatid na napakahalaga na ang tayo na mga leader ay binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na ito po ay ating pangunahan. So, what nature biblical means? Unahin muna natin yung means.
Sabi dito, nature biblical refers to the essential identity of the church as revealed in Scripture concerning its origin, ownership, composition, authority, and destiny. It answered the most important ecclesiological question. Ano sabi? It answered, uh, who established the church? Yan. Who owned the church? Who belonged to the church? Who governed the church? And where is the church hidden? So, ang nature biblical ay tumutukoy sa, na ibig sabihin nito ay hindi ito isang tradisyon lamang at hindi ito cultural adoption. Ito ay revelation based understanding ng iglesia. At ang sabi, who established the church? Sabi doon sa Matthew 6:18, si Kristo ang nagtatag ng church. Hindi ito sinimula ng apostle as a human project. At hindi rin po ito produkto ng religious movement. The church is divinely initiated ni Lord. Kaya ang foundation nito ay hindi ideology kundi revelation. Kasi si Jesus nga po ang nag-establish ng church. Pangalawa, who owned the church? Acts 20:28. Acts 20 verse 28, the church of God which he purchased with his own blood. Ang iglesia po ay binili ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ito pag-aari ng pastor, hindi ito pag-aari ng pamilya, hindi ito pag-aari ng organization, ito ay pag-aari ni Kristo. Bakit? Dahil tayo ay binili ng dugo ni Kristo. Tayo na mga leader ay kasama sa tinubos ng ating Panginoon. Kaya yung mga kasama natin sa loob ng simbahan, sila po ay binili ng dugo ng ating Panginoon. Sila po ay napakahalaga, kagaya natin, napakahalaga. At dahil ito ay pag-aari ni Kristo, therefore, leadership is stewardship. Yung pangunguna, isa po itong stewardship. Bakit? Kasi ang puhunan dito ay dugo at laman ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung ipinagkatiwala sa atin, not ownership, hindi natin pag-aari. Ito ay pag-aari ng Panginoon. Kaya yung mga membro na naririyan na tinubos ng ating Panginoon, yan po ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, mga kapatid. Napakalaking responsibility. Kaya napakahalaga ng integrity sa isang pastor. Napakaingatan. Dahil ang ipinagkatiwala po ni Kristo sa atin ay binili niya ng kanyang dugo. Hindi basta kung saan nanggaling. Importanteng mga tao ito. Kaya dapat yung integridad ng pastor sa pagiging leader, nandoon yung integrity. Katiwa-tiwala yung pastor. Amen? Yan po ang pinakamahalaga. Kaya wag nating sasayangin yung integridad na yan. Bakit? Kasi yan yung the best na binigay ng Diyos sa atin as a leader. Yung ikaw ay tumayo sa loob ng iglesia at pangunakan at makilala mo talaga yung iglesyang ito na belong sa ating Panginoon. Who belong to the church? Sabi, ang kabilang sa church ay hindi dahil sa social status o attendance, kundi dahil sa spiritual union kay Kristo. So, kanino belong ang mga taong ito? Kay Kristo. So, the church is, composed of regenerated believers. Mga taong ipinanganak na muli sa Espiritu Santo. Sa Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga taong dating makasalanan, pero tumanggap kay Lord, tinanggap ng totoo ang Diyos, kaya siya ngayon ay nagbago na ng Espiritu.
Dati, bad spirit ang kanyang ginagawa. Pero ngayon, yung espiritu na ni Lord ang nasa kanya. Dahil binili siya ng dugo ng ating Panginoon. Amen? At ang sabi, who governed the church? Sino daw? Si Kristo ang head. Kaya hindi yung majority vote, hindi yung board control, hindi personality dominance. Ang governors ng church ay under Christ's authority through Scripture. So, leaders lead, but under His headship doon sa ating Panginoong Jesus. Where is the church hidden? Sabi po diyan. Sa Ephesians 5:27, may sinabi that He might present it to Himself a glorious church. Kaya ang destiny ng church ay hindi temporary success. Hindi itong earthly fame. Ang patutunguhan nito ay spiritual maturity, spiritual o holiness, at syempre yung eternal glory with Christ. Kaya the church is moving toward glorification, not just expansion. Yan po ang church. Kaya kung makikita natin ang nature biblical means dito, the church is Christ originated. And the church is Christ's own. Christ governed. Eternally destined. Kapag maniliwanaw ito, yung authority stay submitted. Kapag naunawaan ito ng leader, magsasubmit talaga kay Lord. Yung kanyang mission stay pure. Yung kanyang governance stay biblical. At yung kanyang growth stays mature. Kaya mahalaga yung nakita natin na ito. What nature biblical is? Sabi dito, nature biblical insists that this question must be answered from Scripture, not from traditional alone, not from denominational policy, and not from cultural trend. The church is not defined by architecture, registration, or organizational complexity. It is defined by divine revelation. So, kung ating titingnan mga mahal kong mga kamanggagawa kay Kristo, na ang biblical o nature biblical ay nag-i-insist sa atin ng identity of the church must be answered lagi doon sa salita ng Panginoon. Laging nanggagaling sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung tanong na sino nagtatag ng church, sinong may-ari, ano ang layunin, dapat ay laging ang sagot ay mula sa salita ng ating Panginoon. Hindi doon sa preference o system ng tao. Kaya the church is defined by revelation. Hindi nadidefine ng architecture, yung ganda ng gusali. Hindi ito nadidefine ng registration paper. Kundi itong mga ito ay secondary lamang. Ang tunay na definition ng church ay galing sa divine revelation na nabasa natin sa Matthew 16:18, I will build my church. Kung si Christ ang builder, siya rin po ang definer. Amen? Kaya ang ecclesiology po ay pag-aaral kung ano ang church ayon sa salita ng Panginoon ay dapat mauna bago po yung administrasyon o paano niya ito patatakbuhin. Kailangan na intindihan muna ng leader na ito ay naaayon sa salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, identity muna bago strategy. Kaya kapag inuna ang administration, kapag inuna natin bago yung pag-aaral patungkol sa church, magiging system-driven ang church. Magiging corporate style ang governance. Mawawala yung spiritual essence. Pero kapag inuna ang ecclesiology, yung structure will serve identity at yung kanyang leadership will reflect Christ at yung system
will align with Scripture. Kaya ang church, hindi human construction. Ito ay divine organism na kailangan ng faithfulness. Kaya ang nature, biblical ay nagsasabi na kailangang maunawaan muna natin yung salita ng Diyos bago yung pangunguna. Kaya kapag tama yung ating pagkakaunawa, kapag tama yung ating pagkakaintindi dito sa ecclesiologically, nagiging maayos yung ating pangunguna sa simbahan. Next, what nature biblical is not. Yan. Nature biblical is not a denominational description, a constitutional summary, a cultural adoption, a ministry model, a marketing identity. Sabi diyan, denomination may describe how they function. Constitution may regulate how churches operate. Ministry model may shape strategy. And marketing may communicate identity publicly, but none of these define what the church is in essence. So, kapag ang church, hindi niya ito na-define, hindi niya ito talaga naunawaan, nagkakaroon po ng problema. Sabi diyan ay hindi denominational description. Ibig sabihin, hindi ito nagdi-describe kung paano nagpapaksyon ng isang grupo. Hindi ito constitutional summary. Hindi bylaws o na-regulate kung paano mag-operate ang church. Kundi, kagaya nung nakita natin kanina, na ang church ay meron tinatawag na merong divine revelation. Ibig sabihin, siya ang ultimate authority, siya nagbibigay ng direksyon, siya nagdi-define kung ano ang church, kaya ang church ay hindi self-defining, hindi ito self-inventing, ito ay self-submitting under Christ. Kaya napakahalaga na nakita natin na ang identity ito ay na-receive from Christ. Kaya magiging stable yung mission, magiging stable ang governance, at magiging stable ang kanyang paglago. Okay? So, dahil ito po ay founded ni Kristo. So, tingnan po natin yung biblical foundation of the church nature. Una, sabi diyan, founded by Christ. Meaning, ang church ay nagmula sa authority at will ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ito nagsimula doon sa Jerusalem bilang historical movement. Hindi ito nagsimula sa Rome bilang isang institution. Hindi ito nagsimula sa Reformation bilang correction. Ito po ang pinagmulan ay divine initiative ni Christ. Nung siya ay pumunta rito sa lupa, ito yung divine initiative ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, I will build my church. Ibig sabihin, ito po ay founded kay Christ. Amen. Galing kay Kristo. Kaya dito, the church is not pastor created. It is Christ founded. Pastor lead what Christ established. They do not redefine its essence. So, kapag sinabing ang church ay kay Christ founded, hindi ito atin. Ito ay produkto lamang ng ating pagsunod. Kaya yung pastor, siya lang ang maglilid. Ang rule ng pastor ay stewardship, hindi inventing, leadership, guiding what is already built by Christ. So, hindi pwedeng baguhin ang identity ng church. Yung mission, yung governance at authority at nature ay hindi optional. Galing ito mismo kay Kristo. Kaya leadership without submission to Christ, authority risks misdefining the church. Pastor lead under Christ foundation, not above it. Kaya mahalaga mga kapatid na naintindihan natin na yung biblical foundation of the church
ay talagang nanggaling kay Kristo. Ayan, yun yung pangalawa. Ano po ang sabi diyan? Ah, purchase by blood sa Acts 20:28. Kaya ang ang church o ang mga kalipunan ng mga mananampalataya ay tinubos, binili ng dugo ng ating Panginoon. The church is blood bought. Sabi po dito, this verse elevate ecclesiology beyond sociology. The church is not merely a voluntary association, it is a redeemed community. Tayo yon. Tayo yung redeem ni Lord. Kaya tayo yung redeemed community. Ang iglesia ay binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi ito ordinaryong grupo ng tao o asosasyon. Ang membership ay hindi base sa registration o attendance, kundi sa spiritual redemption sa dugo ni Kristo. Amen? So, hindi doon sa sa register, kailangan mag-register kayo para mapabilang kayo sa church. No. Ito ay spiritual redemption sa dugo ni Kristo. Maraming church, kailangan register ka sa kanila. Pag hindi ka register, di ka pasok sa simbahan nila. Pero kung titingnan natin, ito ay spiritual redemption. Binili ng dugo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, the church is, sabi diyan, sacred not casual. Dahil yung ipinangbili nito ay napaka-halaga dahil dugo ng ating Panginoon. Kaya ang church ay holy at may eternal value. Bakit? Kasi banal na dugo ang ipinambili ng Diyos sa atin. Amen. At makikita natin na yung leadership implication dito, mga kapatid, ang mga miyembro, hindi dapat ang tingin natin sa kanila ay isang asset. Asset ito ng church. Magandang kumanta. Ito, asset ito kasi English speaking. Ito, asset ito ng church kasi mahusay sa marketing. Hindi, ang membro ay hindi dapat tingnan bilang asset. Hindi bilang isang customer o statistic. Siya po ay people redeemed by Christ's sacrifice. Amen. Kaya ang leader ay tagapangalaga, hindi manager ng negosyo. Amen? Ang leader ay tagapangalaga. Pag sinabing tagapangalaga, poproteksyonan mo, iingatan mo yung mga redeemed people galing kay Christ. Iingatan mo yan. Kaya yung leader, dapat hindi lobo. Ano po yung lobo? Di ba yun yung nag-aabang ng kanyang masasaktan. So, bilang leader, mga kapatid, napakahalaga nung inatang ng Diyos sa atin. Kagaya ng sinabi po kanina, ang leader ay taga-pangalaga. Siya ay taga-pangalaga. Noong binili at tinubos ni Kristo ng mga kaluluwa. At ito yung mga member na ating ngayong pinangungunahan. Uulitin ko po, the leader, ang leader ay taga-pangalaga. Dapat yung authority na meron sa atin ay pasok ang taga-pangalaga. Hindi taga-sakmal, hindi taga-oppress. Siya ay taga-pangalaga. Yun ang karakter ng leader. Hindi manager. Alam niyo po yung salitang manager? Mahilig mag-utos. Timpla mo ang kape. Brother Amador, makitimpla ka ng kape. Yun yung style ng manager. So, hindi tayo manager. Tayo ay leader na tagapangalaga. Kaya makikita natin dito na ang church ito ay divinely purchased community.
Kaya ang ugnayan ng mga membro ay spiritual, hindi kontraktual. Bakit? Ang kontraktual may endo. Tama po? May endo ang kontraktual parang sa business o sa marketing. Pag ikaw ay kontraktual, 3 months ka lang, 4 months ka lang, endo ka na. Pero sa church o ang membro, hindi po kontraktual, sila ay spiritual. Bakit? Kasi sila yung binili. Kaya ang church ay Christ boat. Kaya leadership must be holy stewardship. Yun yung banal na pangangasiwa. Treating people as redeemed individual, not numbers of resources. Nangyayari po yan sa church. Number of resources, hindi redeemed individual. Kaya mahalaga po dito na makita natin. Pangatlo, yung nature ng foundation of the church. Ang sabi po dyan ay, the church indwelt by the Spirit. 1 Corinthians 3:16. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians? Sabi dyan, know ye not that ye are the temple of God. Kaya yung church is the dwelling place of God. Tayo ay dwelling place ni Lord. The presence of the Spirit define the church vitality. Without the Spirit, the church would be a religious society. With the Spirit, it becomes a living temple. So dito mga kapatid, ang church ay hindi simpleng building o institution lamang. Ito ay temple of the Holy Spirit, ang presensya ng Diyos ang gumagawa nito sa ating buhay. Amen. The presence of the Spirit define church vitality. Sabi, without the Spirit, magiging religious society na lang tayo. Pero kung merong Spirit, nagiging living temple, dynamic at spiritually alive. Kaya ang spiritual health ng church ay hindi po nakabase sa program, hindi nakabase sa policies, hindi nakabase sa organizational structure, kundi sa presensya ng Panginoon. Without the Spirit of the Lord, we can do nothing. Kapag wala ang presensya ng Panginoon, nagiging organizational structure na lamang. Bakit? Kasi hindi na nagdudwell yung presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya, in our era today, paghambingin natin yung era ng apostolic, kita naman po ninyo, pag narinig lang ng mga tao yung kanilang wika, napipild ng banal na Espiritu. And the church must be go on by the Spirit of God. Hindi sa spirit ni pastor. Meron po akong nakita kanina lang sa Facebook. No? Merong isang simbahan, hindi lang na-define kung anong simbahan ito. Yung pastor, kinikis niya yung mga babaeng membro para daw mawala yung masamang espiritu sa loob ng kaluluwa ng mga babaeng ito. So may nakapansin, parang mali. Kasi yung kanilang paniniwala ay ganon. Hindi lang na-define kung anong klaseng church ito. So ang banal na espiritu po ng ating Panginoon, siya lang ang may kakayanan na magbago ng buhay ng tao. Kapag na-filled ng banal na espiritu ang tao na yan, hindi siya makakaayaw sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya ang church, napakahalaga yung moving of the Holy Spirit. Naalala niyo yung kanta natin nung araw, yung Moving the Clouds. Moving the Clouds. Sabihin, yung presensya ni Lord, dapat nag-move. Kaya ang church, ang church po ay spiritually alive
hindi siya structured. Kaya makikita natin na ang practical application natin dito to encourage prayer, worship, and reliance on the Holy Spirit. Yun lagi tayong manangan sa banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Kailangan yung leadership should balance order and flexibility. Yung lahat ng desisyon, yung lahat ng klase ng paglago must flow from spiritual guidance, hindi lang protocol o policy, kundi ito po ay spirit-filled light. Yung banal na espiritu ay laging nananahan sa kanyang mga anak. At kapag ito ay nangyari, makikita natin na yung leadership at authority na meron ay nagmumove with the guidance of the Holy Spirit. Sabi po dito, pang-apat, build upon apostolic doctrine. No? So sila po, ang church ay, excuse me, hindi lang isang community organization, kundi ito ay doctrinally grounded. Yung teaching ng apostle and prophets ang naging pundasyon. Excuse me, ako lang po ay iinom mga kapatid sa. Yan. Ano sabi? Ang church po, sabi diyan, the church is doctrinally grounded. Sabihin, sila po ang kanilang pananampalataya ay naka-anchor doon sa scripture o sa salita ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin na ang church ay isang simbahan na kung saan po ay nangingibabaw yung salita ng ating Panginoon. Hindi doktrina ng kaninong doktrina yan, kundi yung doktrina na galing sa salita ng ating Panginoon. Ito yung nilakaran ng mga apostol nung araw at ng mga disciples na kasama ng ating Panginoon. So, makikita natin na napakahalaga na ito po ay sabi, doctrine is not an accessory. It is foundation. Sabihin, hindi optional ang Bible-based teaching. Hindi pwedeng baguhin para sumabay lang dun sa cultural acceptance. Kundi doctrine, dictate mission, governance, and discipleship. Nakabase siya sa salita ng ating Panginoon. Sunod, yung tinatawag po na awaiting glorification. Ano po itong awaiting glorification? Mayroon po sinabi sa Revelation 19, verse 7, the marriage of the Lamb is come. Ito po yung church eschatological destiny. Ang church ay hindi lang para sa kasalukuyang panahon. Ito po ay merong sinasabi na paghahanda doon sa eternal glory. At hindi temporal success, kundi eternal perspective. Kaya sabi dito, the church has an eschatological destiny. The church is moving toward consummation. It is not merely preserving the present, it is preparing for eternity. So anong implication po sa atin ito? The church must think eternally, not temporarily. So dapat yun yung nasa mindset ng church, yung pang walang hanggan. At dito makikita po natin na
ang church, ang future focus ay naglalakbay patungo doon sa glorification. Kaya yung leadership must live with eternal perspective. Hindi lang pang temporary metrics or earthly priorities. Kailangan yung ating goal ay doon sa tinatawag po na glorification. Amen? Excuse me. Okay, punta na po tayo dito sa theological dimension of nature biblical. Yan. Meron pong apat. From scripture, we observe four core theological dimension. Una, Christological. Christ is the head. Soteriological. The church consists of the redeemed. Pneumatological. The Spirit indwell the church. Eschatological. The church move toward glory. So each dimension shape leadership and governance. So unahin natin, sabi dito, unahin natin itong Christological. Mayroong sinabi doon sa Colossians chapter 1 verse 18, si Christ yung head of the body of the church. Kaya meaning, si Kristo ang ultimate authority ng church. Yung leadership must submit kay Lord at sa kanyang mga salita. So the decision ng church o of the church ay hindi based sa human opinion or majority vote, kundi sa divine direction. Di po ba, pag tayo nagpipray sa church, meron tayong mga pagdidesisyonan sa simbahan. Ang lagi nating sinasabi, Lord, bigyan mo kami ng divine direction. Nawa yung divine direction mo ang maganap. Kaya ang church, sabi doon, ay hindi pastor-centered, kundi Christ-centered. Bakit? Kasi ang ating lagi sinasabi ay divine direction na nanggagaling lamang kapag si Christ ang sentro ng iglesia. Merong divine direction. Yung pangalawa, sabi diyan, the church consists of the redeemed. Yung Acts 20:28, no po? Binili sa kanyang dugo. Kaya ang church ay binili sa dugo ni Kristo. Hindi ito membership base sa attendance o registration. Kaya yung leadership must treat members as redeemed people, hindi asset o statistic. Yung church program, yung discipline at care ay for spiritual growth ng redeemed. Nung mga binili ng ating Panginoong Yesus, yung mga kasama natin sa loob ng simbahan. Yung pangatlo, yung pneumatological, sabi doon, the Spirit indwell the church. Kaya ang church ay dwelling place ng Holy Spirit. Kaya yung leadership must prioritize spiritual dependence. Kailangang napapriority yung pagtitiwala sa banal na Espiritu Santo. Hindi sa structure, hindi sa policy, kundi sa banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Doon tayo umaasa. Yung eschatological, yung the church move toward glory, ibig sabihin, kagaya ng binanggit ko kanina, ang church ay merong eternal destiny at future focus. So, mahalaga na ang ating maipakita dito ay yung aim for faithfulness and glorification, hindi yung temporary success. Kaya yung mission, yung governance at discipleship ay nakatuon lagi kay Kristo. Kaya ang apat na ito, mga kapatid, ay humuhubog sa leadership and governance ng bawat leader ng ating Panginoon. Kaya kapag naintindihan ito, naintindihan, naunawaan yung policy,
yung leadership standard at yung decision making ay align sa divine blueprint, hindi sa human trends, kundi doon sa divine blueprint ng ating Panginoon. Amen? So, puntahan po natin yung uh, acronym ng biblical. Umpisahan po natin yung letter B. Ano po sabi dyan? Built by Christ. Itinayo. Kaya sabi doon sa Matthew 16:18, ang church ay nag-i-exist because Christ builds it. Ibig sabihin, si Christ po ang nagtatag nito. Kaya yung church nag-i-exist kasi hindi siya gawa ng tao. Hindi siya gawa ng pastor, hindi produkto ng human planning or strategy. Ang existent ng church ay divinely initiative and divinely sustained. Dahil ang church ay sacred at holy, ito po ay dilika ng ating Panginoon. Kaya yung authority ng church ay nakabase kay Kristo, hindi doon sa position lamang ng ating pagiging pastor. Amen? Kaya ito po yung nagpapaalala sa atin na ang church ay Christ-founded, hindi tayo ang nag-found. Indwelt by the Spirit, 1 Corinthians 3:16. The church is God's dwelling place. Sabihin, ang church ay hindi lang building o organization, ito ay temple of the Holy Spirit. Ang presensya ng Diyos ang gumagawa nitong buhay at makapangyarihan. Kaya napakahalaga noong paggalaw ng banal na Espiritu. Letter B, yan. Blood purchase, Acts 20, verse 28. The church, yung simbahan. The church is redeemed. Binili ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi sa ordinaryong asosasyon lang, kundi ito po ay binili ng dugo ng ating Panginoon. Letter L, ano po yung sabi sa letter L? Living body. The church is an organic unity under one head. 1 Corinthians 12:27. Kaya ang church ay hindi collection of individual or organization. Ito po ay living organism. Lahat ng miyembro connected under one head at ito ay si Kristo. Ang unity ay spiritual, hindi social or structural only. Kaya ang bawat membro po ay merong unique function, pero lahat nakadepende kay Christ. Kaya tayo, yung leadership, makultivate noong unity at nakadepende sa kalooban ng ating Panginoon. Letter I, instructed by the word, Ephesians 4:20. So, ang church ay doctrinally grounded. Yung teaching of the apostle and prophet, ang pundasyon ng church. At ang doctrine ay foundation, hindi accessory lang. Kaya napakahalaga na ang church po ay nakabatay sa salita ng Panginoon, hindi sa cultural opinion or human references. Covenant community, 1 Peter chapter 2 verse 9. The church is a chosen people, not a casual gathering. Pag sinabing community o covenant community, ang church ay hindi po simpleng social group o casual gathering. Ito po ay covenant community. Pinili ni Kristo para maging holy, royal at distinct sa mundong ito. Yan po yung covenant community. Kaya yung membership ay base sa spiritual calling at redemption,
hindi sa attendance o preference. Amen? Nakabase po yan sa calling at redemption ng ating Panginoon. Letter A, awaiting glory. Revelation 19 verse 7. Ito yung the church anticipate eternal union with Christ. Sabihin, ang church ay hindi lamang nakatuon sa earthly life or temporary success. Ito po ay nakatuon sa eternal glory at union kay Christ. Kaya po napakahalaga nito. At yung last, loyal to Christ alone. John 18:36. The church belong to another kingdom. Anong ibig sabihin po nito? Ang church ay under Christ's authority. Kaya yung membership at loyalty ng church ay para sa kingdom ni God, hindi sa earthly system o human agenda. Okay. Management implication. Tingnan po natin yung natural, if nature biblical is understood correctly, sabi po dyan, authority becomes delegate, not absolute. Doctrine becomes guarded, not negotiable. Membership becomes meaningful, not nominal. Discipline becomes restorative, not optional. Strategy becomes submissive to Christ's headship. So, ang church management must always ask, sabi dyan, does this decision reflect what the church truly is? If the church is Christ's body, decision must reflect unity. If the church is blood-bought, decision must reflect reverence. If the church is doctrinally grounded, decision must reflect truth. So, pinapakita po dito na ang leadership authority ay given by Christ. Kaya yung leadership, ito po ay merong accountability at servanthood. At doctrine becomes guarded, not negotiable. Ano pong ibig sabihin? Na yung management must protect doctrine sa lahat ng kanyang programa, policy at ministry. At dapat yung lahat ng decision ay laging biblical truth, hindi doon sa human preferences. Kaya po, merong sinasabi dyan na members become meaningful, not nominal. Ibig sabihin, yung mga member are redeemed people, not numbers. Kaya yung church management should invest in spiritual care, discipleship, at accountability. So napakahalaga na yung church management dapat ay merong spiritual care. Amen? Next, common distortion of biblical nature. Ano po itong mga common distortion na sinasabi? Una, consumer ecclesiology, yung church treated as service provider. Yung celebrity ecclesiology, church built around personality. Yung cultural ecclesiology, church shaped by trends instead of scripture. Yung institutional ecclesiology, church preserve more than purify. Yung pragmatic ecclesiology, result nito ay prioritize over faithfulness. So, anong ibig sabihin po ng mga ito, mga kapatid? Kapag consumer ecclesiology, sabi dyan, service provider, kung saan ang member ay customer. Nakapokus lang doon sa satisfaction, comfort, entertainment, hindi sa discipleship at spiritual growth. Kaya yung leadership becomes service-oriented, pero spiritual essence ng church ay nawawala. Yung pangalawa, ang church ay umiikot
sa charismatic leader o famous pastor, yung celebrity ecclesiology. Yung member, follow the person, hindi kay Christ. Yung ministry decision nakabase sa popularity o image ng leader, hindi sa scripture. Kaya ito, nagdudulot ito ng dependency sa personality at risk sa leadership idolatry. Yung cultural ecclesiology, sabi po dyan, ibig sabihin yung church adapt sa popular culture, yung social trend at worldly acceptance. Yung doctrine at mission ay nagbabago. Oh. Yung identity ng church nagiging trend-driven, hindi na biblically grounded. Kaya nagiging risk ito sa delusion of truth at compromise ng holiness. Yung pang-apat, yung institutional ecclesiology, church preserve more than purify. Sabihin, the church nakapokus siya sa organizational survival, programs, building a tradition, kaysa doon sa spiritual purity. Yung governance at policy, prioritize ay yung preservation over obedience to scripture. Kaya yung result, spiritual decay kahit na external structures ay maintain. Yung panglima, yung pragmatic ecclesiology, focus ng church ay numbers, growth metrics, or program kaysa faithfulness sa mission at doctrine. Yung spiritual integrity at obedience, secondary na lang. Yung leadership, ang measure success ay by result, hindi na by Christ center principle. Kaya kapag ang church identity ay hindi base sa divine revelation, nagkakaroon ng problema sa loob ng iglesia. At yung nagiging yung biblical mature ensure yung church ay Christ-centered, spirit-filled at doctrinally grounded. Hindi siya culturally or administratively defined. Kasi nakabase siya doon sa salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na ito po ay ating naunawaan. So meron po tayo ditong question 1 po. Pero bago po natin to talakayin, ay doon muna po nagtatapos yung ating topic 1 kasi hindi po natin matatalakay lahat yung pangalawa kasi medyo mahaba rin po ito. So, yun po mga kapatid at nawa po ay ating naunawaan ang atin pong napag-aralan ngayong gabi. So tayo po ay magwakas muna sa isang panalangin. Amen? Lahat po tayo ay pumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan at kami po ay natuto at amin pong naunawaan ang nature ng church o ecclesiology. Napakahalaga po nito, Panginoon, na yung palang mga pinagkatiwala mo sa aming mga member ng simbahan ay binili ng iyong banal na dugo. Kaya dapat lang na sila po ay ingatan, mahalin, pangalagaan ng may katapatan. Sila po ay palaging idulog sa iyong harapan upang makarating doon sa eternal glory. Panginoon, napaka laki ng responsibility ng bawat leader. But Lord, we believe na kapag ang church ay spirit-filled, nandoon ang banal na espiritu, yung leader, Panginoon, ay nagiging matatag ang kanyang integrity. Hindi siya nabibigo na sumunod sa iyo. Yung laging katapatan ay naroroon. Kaya amang sa gabing ito, we pray, Lord, sa bawat lingkod mo na naririto ngayon, sumubaybay. At sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama, na makamanggagawa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng naaayon sa iyong kalooban. Let your spirit arise, Lord, every day, every hour sa buhay po ng iyong mga lingkod.
na laging maalaala namin, Panginoon, na ang mga kaluluwang aming pinangungunahan ay hindi namin pag-aari. Ito ay pinagkatiwala mo sa amin. Ito yung mga kaluluwang binili mo, Panginoon, upang makarating doon sa eternal glory, na ang divine instruction, Panginoon, ay madala silang, Panginoon, makamit yung buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, wala kami sa posisyon para sirain at wasakin ang mga kaluluwa na ipinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makasunod sa iyong nais at lagi pong mangibabaw iyong katapatan at integrity, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa at lagi mo pong ipaalaala sa amin yung divine revelation na nanggagaling sa iyo. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. 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 So, yun po. Maraming salamat, mga kapatid. Meron po ditong, may oras pa naman po tayo, ano? Question. Yan. Nakikita nyo po sa inyong screen. Sabi dyan, atin po itong sasagutin. Kasi may assessment po ito, pero ito muna po yung ating tingnan. Sabi dyan, why must the church be defined by scripture rather than culture, tradition, or leadership preference? So, ibibigay ko po ito sa inyong assignment. Inyo po itong i-research, inyo po itong pag-aralan, ano po ang inyong reflection dyan sa tanong na yan. Okay, screenshot nyo po yung tanong na yan. At bago tayo magtalakay sa susunod, ating sasagutin. Ano yung pagkakaunawa natin dito sa question number 1 na yan. Po. Kasi mahalaga na naintindihan natin yung definition ng ecclesiology. Kasi sabi nga po, kung hindi tayo handa na naunawaan yung ecclesiology, mahihirapan na hawakan ang church. So yan po ang bibigay ko po sa inyong assignment po. Why must the church be defined by scripture rather than culture, tradition, or leadership preference? Amen? Oo, kayang-kaya po natin yan, mga anak ng Diyos. Amen? So, atin po itong i-share kung ano po yung inyong naunawaan. Okay, so tayo muna po ay screenshot. Open po natin yung ating ating akin lang po i-stop. Wait lang po. Yeah. Okay, open na po. Kaya na po ba? Pastor Midel, paki-screenshot po. Yeah. Sige po, kung kaya po ng ating mga camera. Yan. Ito po Sige yung po. ating Open attendance. po ating camera. Sige po. Kung gusto nyo po, lahat po tayo yung mag-screenshot. Then, atin pong i-share dito sa ating... Okay, ready po. Ready? Ready? 1, 2, 3. Smell. Smile again. Last. Okay. 1, 2, 3. Okay po. Amen. Salamat Ano po, po. Rob? Okay, so, yan. Hindi na po tayo recorded. Maganda po yung ating tinalakay. Baka po kayo ay may oras pa naman po tayo. Meron pa tayong 5, 10, 15, 20 minutes yan. Baka po kayo ay merong realization. Ano po yung take out ninyo ngayong gabi sa ating pinag-aralan? Sige po, open po ang entablado. Yan. Ano po yung nagrema sa inyo? Diyan po sa ito, alam na natin itong ecclesiology na to eh. Pero ito po ay reminder sa atin ngayon. Amen? Kaya, dito pala si Doc. Doc, mayroon po kayong dagdag? Po. Okay, nawala si Doc. Kasi busy po siya ngayon. Dahil merong
anniversary sila sa Sunday. Okay, so yun po, meron po kayong realization mga kapatid bago tayo mag-iwahiwalay. Pwede nyo pong i-share sa amin, sa Sir, atin. ako po, may gusto lang po akong share si Ana Ah, ah, Luz. Pastora po, saan po kayo Opo. buhat, Pastora? Sa Novaliches po, dito sa Novaliches Bayan. Okay. So, Okay. welcome po sa MBS, Pastora. Opo, salamat po. Noon pa man, Pastor, parang pag nakakarinig ako ng mga church leaders o mga pastor talaga na aral naman at sinasabi nila na yung church ko, kaya yung building namin, yung musician ko, yung worship leader ko, kinikilabutan talaga ako. Na ganun nila i-claim yung kanilang mga worker, yung kanilang mga pinaglilingkuran ng iglesia. Although hindi naman ako exempted doon, pero salamat po sa lecture po natin ngayon. Talagang naibalik po yung kaisipan ko kung sino talaga nagmamay-ari ng iglesia. Kaya Amen. po, ba't kaya ganun may mga pastor na aral naman, pero kiniklaim nilang worship leader ko, musician ko, leader ko, parang nakakilabot. Yan po. Totoo po yan, Pastora. Sa tagal na po natin sa ministry, talagang naririnig po natin yan. Pero nakita po natin dito na talagang the church, pag-aari talaga ito ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, ito ang tsimbahan ko. Ito ang church ko. Kasi si Christ ang nag-create. Siya yung founder talaga niyan. Tayo ay alipin lamang, tagapangasiwa para dalhin doon sa eternal glory yung mga taong na-purchase ng blood ni Christ. Tayo yung kaya nga ang leader ay to lead, to manage, no? Mahirap sabihin na tama yung sabi ni Pastor Luis. No? Mahirap sabihin nyo kasi hindi naman talaga atin yan. Ito ay pag-aari ng Panginoon. Kaya kasi yun ay terminology na laging parang naging asukal na sa bibig ng mga leader, no? Naging asukal na sa kanilang mga bibig. Pero na-remind tayo ngayon, mga kapatid. Sino ba po ang merong nais? Bago tayo, may oras pa naman po tayo. Merong nais mag-share. Ating pakinggan. Church is spiritually alive. Kaya na parang lumalim yung ano ko dito kasi minsan parang yung church na sinasabi natin na parang hindi naman makikita. So ang ano ko dito kanina na take note ko dito na hindi lang kasi tayo tayo talaga yung living temple, dwelling the Holy Spirit. But dito ako nadagdagan at na-amaze na talagang sana ganito lahat na ang church ay talaga spiritually alive because Amen. the one who built us is alive, no other than our Lord Jesus Christ because He resurrected. Kaya, ayun, na napaka laking ano ito sa akin, na idagdag sa hindi lang ito dwelling temple but spiritually alive. Parang something new ito sa akin, yung idea. So, maraming salamat po sa Amen. mga dagdag kaalaman at magbibigay pang not only inspiration pero katotohanan na dapat mangyari sa bawat isa. Amen. Okay. Napaganda po nung take-out ni Pastora Adelina. Meron pa po ba? Nais share ng kanyang realization? Bago po tayo pasamantalang pag-iwahiwalay? Ako kay Maya. Si Pastor Amador. Baka po kayo ay merong realization ngayon. And sir, salamat po. Napakarami at yan naman talaga alam na natin. So, meron lang akong gustong i-share tong kay Pastora Ana Luz Amarille. Siguro po, Pastora, ay hindi naman kine-claim na church natin. Kaya nga lang, sabi ni Dr. Joel kanina, parang nagiging nakasanayan na.
pero not necessarily na kine-claim natin. Parang, kasi for me, parang doon mas mabilis maintindihan kapag nagsisharean tayo. Pero as a pastor, we know na hindi talaga atin yan. At naging mas malinaw ngayon sa turo ni Dr. Joel Manalo na talagang tayo ay katiwala lamang. So, kumbaga kung nakasanayan na yun, para namang siguro hindi naman ganon yung intention ng mga pastors na nagsasalita na they claim that the church is kanila. Siguro ay parang nakasanayan. Pero intentionally ay siguro hindi naman ganon. Kasi minsan ako rin pag napapabigla ako kwentuhan, pero hindi naman intentionally. Yun lang po, Pastor Doc Joel. Salamat po, Pastor. Amen. Amen. Tama yun. Sabi ko nga, minsan may matamis yung dila, no? Pero alam niyo po mga kapatid, minsan kasi, in reality, ano po, meron ding misang mga leader na kiniklaim talaga na yun ay simbahan niya kasi siya ang siya ang founder. Hindi ako nagtayo nito. Akin tong simbahan na to. Aking mga worker yan. Minsan yung mindset, tama yung sabi ni Pastor Amador, ano naman, maganda kung wala tayong hindi intentionally yung pag-angkin, ano. Kasi nga, minsan, yun yung way na nakasanayan, ano ba, di ba? Nakagawian, no? Pero minsan, nakakalungkot isipin, mayroong mga pastor talaga na ang turing nila doon sa church, kingdom nila. Meron pong ganyan. Nakaharian nila yon. Takot umalis. Pinapaalis na. Ayaw pang umalis. Diba? Meron ganon. And anyway, maganda po at ngayon po ay mas lalo tayong lumawak na tayo ay pinagtiwalaan ng ating Panginoon. Importante, we lead people, yung mga redeemed people, narito tayo to lead them for eternal glory. Hindi para sila ay abusuhin. Maraming nangyayaring ganyan ngayon. Kaya yung integrity, yung pinagkatiwala talaga sa atin ni Lord, dapat talaga iniingatan yan ng mga lingkod ng ating Panginoon. Okay? So, wala na po ba? Yun lang po ba? Si Doc yata po ay nagdadrive pa uwi. Yan. Busy po kasi sila ngayon. Meron po ba? Meron pa naman tayong 10 minutes. Pastor Kakarating, Fidel. Sino po? kakarating ko po sa bahay. Kararating lang ni Doc. Okay, sige Doc. Sige lang po, baka Okay. meron pa. Baka po meron pang gustong mag-share. Si Pastor Marcelino, Pastor Domingo, Pastor Elson. Upo kayo maya. At kami po ay matututo rin sa inyong mga realization. Si Pastor Midel. Ito mukhang nagpapatayo ng kanyang simbahan doon sa Bicol yata . Good. Magandang gabi. Praise God. Salamat po, Doc, sa magandang kuturuan po natin ngayong gabi. So, malinaw po, karagdagan ba talagang ang church ay merong glorious destiny, ano? Talagang we're waiting for the glorification. So, may binanggit doon ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 18, yung I will build my church and the gates of hell could not prevail against it. So, talagang merong may labanan, meron talagang warfare po tayo as church. Talagang pilit pa rin talaga na, kaya yung mga pinag-uusapan natin kanina na meron mga talagang umaangkin na kanila yung kanilang mga simbahan o yung mga church, hindi natin alam, pero of course, maliwanag po sa atin na talagang the church is built and founded by the Lord Jesus Christ. And talaga may mga challenges na dumarating dahil merong gates, meron talagang nagpipilit,
na makapenetrate sa simbahan ng Panginoon. Pero rest assured, binigyan tayo ni Lord ngayon na kahit ang pintuan ng impyerno, ang pintuan ng Hades, ay hindi makakapanig sa totoong simbahan, no? Sa true church that built by the Lord Jesus Christ. Yung totoong redeem. Yung totoong redeemed and Oo. purchased by the blood of the Lamb. Talagang hindi untouchable yan sa Amen. galaw at mga pakala ng kaaway. So, yan po. Thank you, Doc. Maraming salamat sa lahat. Pastor Fidel, napakaganda ng inyong share. Totoo po yun na napakalaki ng puso ng Diyos para sa kanyang mga na-purchase, na-redeem na people. Yung, ang ganda po nung sinasabi diyan na shall not prevail. Hindi niya kakayaan na hindi makarating doon sa eternal glory yung mga binili ng ating Panginoong Jesus. At isa tayo doon sa redeemed people ni Lord na Amen. binili ng ating Panginoon. Yes. Nawa, lahat tayo makarating. Amen. Walang maiwan na binili ni Lord. Kailangan lahat tayo makarating. And this is by the grace of our Lord Jesus Christ. At syempre, kailangan din pagtuunan natin ng pansin. Amen? So, yun lang po. Marami pong salamat. Kung wala na po, salamat po sa inyong pagpapagal at purihin ng ating Panginoon. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ating topic. Maganda po yung susunod. Kaya purihin ang ating Panginoon. God bless po sa Amen. God bless po bawat sa isa po lahat. sa atin. Thank you po. God bless. God Doc bless. Rod. Doc, Gabi may po sa pahabol atin. kayo. God bless. Napakita si Doc. Baka Doc. may pahabol si Doc. Po. Yan. Thank you po sa pagtuturo. Napakaganda po ng sharing kanina. Sinusubaybayan ko nung tapos na kami na mag-pray. So inopin ko na kahit di pa nagko-closing prayer. Then tinitignan ko yung mga naging lesson na ginawa natin. At ayun. Sa tanong kanina about yung possessive ang tawag doon ng mga pastors, they parang gusto nilang parang yun nga yung ang tunog sila talaga yung nagsimula sa church, which is number one, kung bakit ganun ay mali nga yung definition sa kanila ng church biblically. So traditionally yun na yung nakasanayan, yun nga rin yun. So kung sa biblical sense ang tawag doon ay sin of ignorance. But still, it is a sin naman talaga. But sometimes, hindi naman yun yung sin na mapupunta ka sa impyerno. Ganyan. At biblically, may mga sin of ignorance din na parang sabihin na lang natin na pinapaboran din ng Lord. Bagamat hindi naman halimbawa, yung sabi ni Joshua na araw tumigil ka, inutusan yung araw. Supposed to be, dapat yung earth ang titigil. Tama o mali? Tama. Kasi yung earth ang umiikot, yung araw ay stable. Tama po ba? Maliban Amen. kung may flat earth dito na paniniwala. Pag may flat earth dito, araw talaga titigil. So, So, yon kung makikita natin na sinagot naman ng Lord kasi alam naman ng Lord yung intention ng heart. Kaya magkakasala lang talaga yung isang pastor according to the intention of his heart. At kung nalaman niya ang definition pero ganun pa rin ang kanyang mindset, so problema niya na yon, 'di ba? So sa atin, ang kagandahan, yun nga yung kagandahan ng pag-aaral. Kapag natuto ka, lumalagay ka sa tama. And Amen. then basta wag lang tayong maging yung parang alam mo yun, yung super galing pag may narinig na pastor, kapwa niya pastor, sasabihin niya, halimbawa, nasabi niya na, doon sa church ko. Bakit sa'yo ba yung church? Binili ng dugo mo. Kasi yun nga yung pinag-aralan natin sa ecclesiology, di ba, nung nag-aral tayo. So, wag naman natin igaganon. So, gamitin natin ang katotohanan not in a legalistic matter.
lalong-lalo na ngayon, yung kung mapapanood niya sa social media, yung Alvin na asawa ni Easy, masyado siyang legalistic, no? Mm. Sa pagiging Christian niya, and doon siya nababash. Tayo, ihayag natin ang katotohanan sa magitan ng tamang platform na may tamang puso. So, yun lang ang Amen. may share ko. So, yan. Pag isesend ko sa group chat yung ecclesiology na subject, panoorin nyo, libre lang naman panoorin. So, Amen. karagdagan na rin yun sa subject na ecclesiology. Kasi itong salitang management, 11 words, ay kada isang letter ay katumbas ng isang subject. So, kumbaga, yung ibang mga pag-aaral ay asynchronous na lang. Bibigyan ka na lang kayo ng dapat yung pag-aralan, and then may quiz po ito bawat letter. So, isesend din po namin yun sa inyo, and requirement nyo po yun para makatanggap kayo ng diploma. Kung matapos nyo po lahat ng requirements, tsaka natin i-release yung diploma po ng bawat isa. So, hindi po Amen. kasi pwedeng may walang quiz per subject. Sir, meron din po bang graduation itong AB Church Management? Yes po. So, hindi nga lang natin ito matatapos unless karirin nyo yung AI-assisted program. Maganda yun, Doc, yung AI assisted program. Oo. Kasi ito pong outline na ginagawa natin, inutusan ko yung AI na itong outline ang kanyang ituturo. So, yun yung isesend niya sa inyo na outline. And then, kukwizin na rin niya kayo. Bibigyan niya na rin kayo ng quiz. So, bibigyan niya na rin kayo ng grade. Kaya before June, kung gusto niyong matapos, i-enroll niyong AI-assisted program ng AB Church Management, which is 9,000 yon na total. 4,000 sa first term, second sa term ay 5,000. So, hindi naman kailangan biglaan bayaran. Pero kung interested kayo, pwede nyong matapos ito. And then, kung matapos nyo na yung buong subject, 11 subjects, attend pa rin kayo ng Zoom. Kapag yung AI-assisted program ang na pinili nyo, so, free pa rin kayong umattend ng Zoom kahit 1 year. So, kung Zoom lang kayo, asynchronous na learning, 1 taon aabot. So, yun po. Okay. Okay. So, yun. Salamat po. Alam niyo mo, maganda po yung nag-take kasi na ako noon yung AI sa church management. Ano po, nakaka-enjoy. Talagang Si Pastor halos, Joel ang unang graduate ng church opo, management. talagang ano po, hindi mo kikintuan. Kasi may kasunod na maganda uli eh. Bagay, nado na po yung inyong grade. Makikita mo na agad. Honestly, Mm. yung mga question, per question, di ba po, Pastor? Ang Opo, dami mong marirealize may sa 10 question niya sa question. quiz. Oh, may 20. Doon lang sa question talagang nag-aral ka talaga. Hindi mo lang siya tiningnan. Kasi pag hindi mo naintindihan, mali ang sagot. Hindi po kayo pwedeng mag-retake ng exam. Kumbaga Hindi pwede. tawag to, babalikan nyo yung hindi na ipasa, pero hindi na question and answer. Pero ganda po. Talagang ako yung na-enjoy. Inaabot po ako ng alas 2, alas 3 ng madaling araw. Kaya nakuha ko kaagad siya. Ang sarap pag-aralan. Talaga. Yun po. Sige. Doc, ibig pong sabihin, meron pang ibang registration yun sa AI? I mean, meron ba kaming papasokong ibang link para makapag-avail kami noon? Paano ba yun? Pag AI assisted na. Sa mga AI assisted, may dalawa akong nakita na nag-enroll. Kapag ang pinili nyo ay yung 4,000, so pwedeng mag-initial payment ng 1K. So yung mga nag-initial payment ng 1K, sila yung qualified. Ako po, So kung one. yes po.
Kapag 1K ang ano nyo, and then sasabihin nyo sa akin na, sige, pasok ako ng AI assisted, isa-send ko po sa inyo yung link. Okay. Sige Tapos po. pwede nyo na po pag-aralan. Okay. Doc, yung kanilang form, napipilapan. Ano po, kung yun nga po, kung nakapag-fill out na sila sa 1,000, yung 1,000 na initial payment or yung 4,000, matik yun. Mm. Dadalawa pa lang po. So may dalawa. Sige. Maganda Pag po. willing, i-share ko sa kanila yung link ng AI assisted Amen. program. June 12, makakahabol po kayo. O kasi ano lang yun eh. Parang ako yata ay 2 weeks. 2 weeks. Natapos ko siya eh. Pero ano po yung akin? Maghapon at hanggang gabi. Talagang Yan po yata. inupuan ko po talaga kasi hindi ako mawaglit dahil ang ganda eh. Pero okay naman. Nakaka-enjoy. Sige. Okay po. Yun po. Ang ating announcement. Galing kay Doc. Sana po inyo pong itry at nang makahabol po kayo sa graduation natin sa June 12. Ano lang yan. God will provide. Kayang-kaya ni Lord. Amen. So, yun po. Marami po salamat na muli mga kapatid. Yan. Paalam po. Thank you po. Good Salamat night po po. sa Doc Rod. Nag-picture Ayun po. na kayo? Po, thank Hindi you ako po. kasama. Meron yata po si Pastor Elson. Sige po, send na lang po natin sa GC. Thank you, God bless. Okay. Salamat po.